Good evening everyone. We so very thankful for this evening that we can have again this online gospel devotion. Thank you for the privilege nga gihatag sa Ginoo kanato nga karong gabi makahimo na pud ta niini gi angko natong kini mga pribilehiyo pa nga ginahatag sa Ginoo kanato nga maka padayong ta sa pagtuon sa iya balang pulong. So salamat sa inyong padayong na pag-support nining activity. Ma-pray ta usa before ta mo basa sa balang nga pulong sa Ginoo. Langit nunog may gugmaong nga Dios, salamat karong gabi makapadayon kami Ginoo sa online gospel devotion, and thank you Father for this privilege that we have. Thank you for the opportunity nga ginahatag nimo diha kanamo, and thank you also for the viewers, mga friends nga Facebook friends nga padayon nga naga-support Ginoo sa buhaton sa mo online gospel devotion. Ako prayer Ginoo karong gabi atag Ginoo sa kaalam malangit nun na kami Ginoo mga lesson makuha pinaagi nining balaan ni mga pulong o makahatag sa kadasig pagig Ginoo diha kanamo sa pagbuhat sa mga maayong buhat at tubangan nimo Ginoo. Ito ganamo kag ginasalig kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, bali karong gabi mao ni ang atong tun-an pod Galatians chapter 10 chapter 6 verse 10 usa gihapon ka bersikulo ato nga basahon. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So mao ni ang ato nga isgutan karong gabi ato topic is seeking opportunities to do good to everyone. To do good, mangita ta sang mga mga possibility, mga higayon nga makatabang punta diya sa uban. Sa tanang mga katawhan nga makatabang nga pwede ta makatabang diya kanila. So karong gabi mao ni nga ato nga hisgutan. Una is mao ni ang iyang gamay nga mga explanation, at least natay mga kuha gikan niini. Number 1 is kana ang gigamit niya diha is doing good to all. Doing good to all, maghimo ka sang maayo sa tanang mga katawhan. Naringon niya din, this verse encourages Christians to be proactive in their efforts to do good. Ang nagsulat nini San Pablo, ang focus niya nga katong mga Christian, mga Kristohanon maghimo gyud og maayo. So naghisgota, nagsultita may tungod sa Kristohanon kay nagikan kana sa root word nga Christ. Sa ato pa katong mga tao nga nagtuo sa Ginoo nga iyang manluluwas, gitawag siya nga Kristohanon. Mga anak sa Dios, mga tumutuo sa Ginoo. So ang tanan nga tumutuo sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo, galagad sa Ginoo, kinanglan ka mangita sang panahon nga makatabang ka sa uban. And that is a command na siya sa Ginoo sa tanan nga nga naa sa Ginoo, nakadawat diya sa Ginoo nga iyang manluluwas, not just to their own circle but to everyone they encounter. Dili ra kay sa iyang pundok, especially kung nakay grupo. So dili ra kuno diya taman ang imong pagtabang, dili ra
na limit diya ra sa imong grupo, kundili ang gigamit niya to everyone they encountered. Tanan nga pwede nimo matabangan, nimo gyud tabangan. Nga naman kay mauna siyang magpakita sa Ginoo nga naa diya sa imong kasing-kasing. Ang word gigamit niya diya is especially to the household of faith. So una is sa tanang mga katawhan, and then ikadua especially to the household of faith. Sa inonimo sa imong grupo, sa imong reliyon, kinanglan nimo tabangan, being a Christian, tanang mga Kristohanon, kinanglan ka mangita opportunity nga makatabang diya kaniya. Makatabang so sa tanang aspect sa iya nga pagkinabuhi ning kalibutan. Maybe sa counseling pwede ka katabang sa iya, maybe financially makatabang pud ka sa iya, or educations makatabang pud ka diya kaniya. So especially to the household of faith. While the call to do good is universal, the verse highlights the importance of prioritizing the needs and well-being of fellow believers. So kung mutabang ka gani sa uban nga mga katawhan, much more diya gyud sa imong mga kauban. Gitawag na Andre the importance of prioritizing. So naagi ka i-prioritize, naagi kay unahon nga naa kay panahon nga makatabang-tabang ka. Kay nganuman tungod nga diya nga pamaagi makita kung unsa ang Ginoo nga naa sa imo kasing-kasing. Sa recognizing them as part of a spiritual family. Kauban nimo na siya, gitawag na siya nga spiritual family nato. Whether unsa ka man nga lahi, Amerikano ka man, Koreano ka man, Filipino ka man, we are one in Christ, kay nagdawat ta sa Ginoo nga atong maluluwas. Ang usa pa gyud nga gigamit niya din is seizing opportunities. Mangita ka sa mga opportunity nga makatabang ka diya kaniya, makatabang ka diya kanila. Ang word gigamit niya diya is as we have opportunity. As we have opportunity. Kung naapag man kay na kay higayon nga mutabang ka for the sake diya sa imo nga mga sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo, mapakita nimo ang Ginoo nga naa sa imong kinabuhi pinaagi sa imong pagtabang. Mao nang ingon sang no? Sa Mateo 5, I think this is ingon niya na diya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which art in heaven. So kanang imong pagtabang is mapakita nimo ang Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing. And then ikadua, madayig ang Ginoo sa imong gitabangan. Nakagitabangan, then mudayig sila sa Ginoo nga ato sa langit. Ginoo nga imo gialagad. So mao ni emphasizing that Christians should be observant and ready to act when opportunities arise to be kind. Nakay opportunity tabang ka diya sa uban, tabang ka sa mga katawhan nga nagkinahanglan. And then to be kind, helpful and supportive. Ingon ako nga not ni sariling financially ra makatabang ka. Ang imong mga counseling makatabang pud sa uban, ang imong pag-encourage diya kaniya sa panahon nga naa siya sa kasulubon, makatabang pud ka gihapon diya kaniya. So these opportunities, pangita sa pamaagi nga makatabang ka diya sa
ubang mga katawhan, especially ingon niya diya sa pariyan nimo nga mga nga Kristohanon. Actually kaning verse 10, that is included na diya gikan gyud sa verse 6. Mao nang ingon niya na diya nga 7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall be also reap. Ingon niya, be not deceived, God is not mocked. Ayaw pag tiaw-tiaw mo na sa Ilonggo o sa Bisaya nga word. Pero ari ang niya, ang buot niya ipasabot diya gikan sa 9 hangtod 10. Discusses sowing and reaping, reinforces the idea that doing good is an investment that will yield a positive harvest. Kana di ay ang ato nga pagbuhat og maayo, investment na siya. Investment in the sense nga muani gigamit na niya ang sowing and reaping aron nga sayo nato masabtan, pero na magpugas kag mais, usa ka buok nga seed, pagturok ana kag pagbunga daghan na kaayo nga liso. So ana na siya ang humay, usa ka pasi isang humay, itanom nimo na siya, ipugas nimo na siya, muani na siya, dili ra na 50 ka pasi. Sa principles na sa Ginoo nga ato gyud permi mahinumduman nga naagi na siya resulta. So mao na ngayon niya na din doing good is an investment that will yield a positive harvest both in this life and in the next. Kana nga prinsipyo sa ato practical nga pagkinabuhi. Then kung magtanom ka, mga farmers kay nagatanom, then ang result ana daghan. Tanom ka usa ka pasi, daghan na ang iyang bunga ni ana. That is also ato nga spirituhano nato nga pagkinabuhi. Nagyoy gi-prepare ang Ginoo diya sa mga nagbuhat ni ini. And then living out the gospel. By actively doing good, Christians are demonstrating the love and the grace of God to others. Dili di ay simple ra ang pagtabang nato sa uban, kundili ang ato nga pagtabang sa uban sa mga nagkinahanglan niini, ang ato gina-demonstrate diya, ang ato ginapakita diya nato ang gugma ug ang grasya sa Ginoo, mapakita nato sa uban. That is why ingon niya, ayaw pag tinapulan kay muani gid ka sa ulahing mga adlaw. Mao na ang prinsipyo nga kung nagpugas ka karon, dili na diya na kay kuhaon dayon. Moabot pa na pila ka bulan kag makaani ka. Pero muani gid ka. Ang usa pa gyud nga prinsipyo nga kung nagpugas ka, naag kay aniyon kag daghan na, dili ra kay usa, daghan gid ang imo maani. So ari ang atong kung nagbuhat kag maayo sa ubang mga tao, nagtabang ka sa ubang mga tao, hinumdumi nga ang imo gina-demonstrate diya ang gugma sa Ginoo ug ang grasya sa Ginoo sa ubang mga tao. So that is why challenge ni diya kanato pag himo sang maayo sa uban, kay ginapakita nimo kung unsa ang Ginoo sa imo nga kinabuhi. Mao na hinumduman nato permi nga ang Mateo 5:16, ipadan-ag gayud ang imong kahayag at tubangan sa mga katawhan aron makita nila ang imong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa imong amahan nga atoa sa langit. So ayaw
kakapoy sa pagbuhat o pagtabang sa uban. By actively doing good, Christians are demonstrating the love and grace of God to others and fulfilling the call to be a light in a world that needs it. So gitawag ta diya sa Mateo sa 5 nga mga suga kita sa kalibutan. Suga in the sense nga pinaagi sa mga Kristohanon, pinaagi diya kanimo makita ang Ginoo sa imo nga kinabuhi. So kabayunta nga kano nga pangita mga opportunity nga makatabang ka sa uban. Kay imo ginapakita kung unsa ang Ginoo kaayo diya kanimo o unsa kadako ang grasya sa Ginoo nga imo nadawat sa are. Dugang pagid niya nga nga mga pagpasabot dinhi sa toa as we have opportunities. Ang gigamit niya, as we have opportunities. Kung naapa kay panahon, then tabang ka, pangita sang panahon nga makatabang iga sa uban. This phrase emphasizes that doing good is not a passive act, but rather a proactive pursuit of opportunities to serve and bless others. Dili di ay nga muhulat ra ka no sa angkwan passive act. Ingon nimo gusto ko mutabang amo tabang sa uban, gusto ko mag-help, pero wala man ka nagapangita sa pamaagi kung paano ka maka-help, makatabang. So it must be, ingon niya, proactive pursuit of opportunities. Mangita gid ka panahon nga makatabang ka. Kaya nga naman, ingon nato ganiya, imong gina-reflect kung unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Good evening diya sa kay Rojen Malihok diya sa Bacolod. Thank you sa imong padayon nga pag-support. And then, as we have opportunity, another one is, let us do good to all. Let us do good to all. Mutabang ta sa tanan gyud ng mga tao, dili nga pilion ra nato, kundi nga katong nagkinanglan sa tabangan, mutabang kita. Kay ingon ako, ginapakita nimo kung unsa ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi o unsa kadako ang grasya sa Ginoo. This calls for a broad scope of kindness and compassion, extending to everyone regardless of their background or beliefs. Not necessarily kung Baptist ka, Baptist ra gyud imo tabangan, Catholic ka, Catholic ra gyud imo tabangan. Kung Iglesia ni Cristo man ka, Iglesia ni Cristo ra imo tabangan. Ang word nga gigamit niya dinhi is regardless of their background or beliefs. Kay nagkinanglan sila tabang, and ang imo ginapakita diya kung unsa ang Ginoo kaayo sa imo nga kinabuhi. Okay, good evening kay Lisel Bunghay sa Palawan. Salamat sa padayon nga pag-support ninyo. So wala ta naghisgot may tungod sa religious groups, kundi ang kung kinsa nga kinanglan nato matabangan, mutabang ta. So especially to those who are in the household of faith, mas maayo gyud sa imo kung mutabang ka sa uban, much more sa imo nga kauban, di ba? Kung nagkinanglan imo kauban, di tabangan gid nimo. Kung may nagkinanglan pud sa lain, di tabangan pud nimo. Mao na ingon niya dinyo, the importance of prioritizing the needs and well-being of fellow believers. Mao na siya ang ang pinaka-importante kanato, as they are part of the same spiritual family. Pamilya na ginani mo, di matabang gani ka sa uban, then much more imong pamilya imo tabangan, family, spiritual family nato.
We are all called a Christians, mga believers ta diya sa Ginoo. Good evening dia Pastor Castel. Uman ka na. God bless sa imong program. So, especially to those who are of the household of faith, doing good. Ang word nga gigamit niya usa dia is doing good. Actually, ang context ni ini is this. This verse follows a discussion about sowing and reaping, where Paul emphasizes that our actions must have consequences, both positive and negative. Tinuod man no? Positive man nato gibuhat o negative man, din nagitay ko nagi na siya consequences. Kung nagbuhat kag maayo, then madayig ang Ginoo. Madayig ang Ginoo nga imo ginaalagad. Pero kung nagbuhat kag dautan, then resulta judgment ya kanimo. So mao ni karong gabi no, mga pagpahinumdom diya kanato as not just an option but a call to action, a way to live out our faith and demonstrate the love of Christ. Mao ni permi ato nga hinumduman nga sa nagabuhat kag maayo sa uban, ang imo ginapakita diya kung unsa ang gugma, ang kadako sa gugma sa Ginoo diya kanimo. And then relate nimo diya sa kuan Mateo, madayig ang imong amahan nga tuwa sa langit. Good evening diya Pastor Noel, Pastor Evangelista. Good evening diya sa inyo pod. Kay Ma'am Lucy Redoble, salamat sa inyong pag-uban pod karong gabi. Okay, ari mga gamay pagyod nga mga kwan, nga mga lesson nga makuha nato karong gabi. Ari mga lessons nga ato makuha karong gabi. So at least bisa gamay ra nga usa ka bersikulo natay mga lessons nga ato makuha, and then ma-apply na to sa ato nga pagpadayon sa pag-alaga diya kaniya. Seize opportunities for doing good. That is number one lessons we ato makuha karong gabi. The verse emphasizes that we should be proactive in seeking out opportunities to do good, not just passively waiting for them to arise. Mangita kita kuno ang word nga gigamit niya diya is proactive. Mangita ka sa higayon nga makatabang ka diya sa uban. Kung kinsa nga mga tao nga nagkinahanglan diya nimo, mangita ka pamagi nga makatabang ka diya kanila. Not necessarily nga, not just passively waiting for them to arise. Di na ta maghulat nga sila po yung paduol diya kanato, kundi nga being a Christians, kinanglan nato nga mapakita ang atong Ginoo, kinanglan nato mapakita kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo diya sa tanang mga katawhan. Seize opportunities for doing good. And then another one is this: priority of fellow believers. While we are called to do good to all, the verse highlights the importance of showing special care and support to our fellow believers in Christ. So ingon niya matabang ta sa uban, then especially ang atong mga kuan, ato nga mga kauban mo, ato number one tabangan, kauban nato diya sa Ginoo. Mo nato nga unsa man yang kuan no, unsa man yang group, unsa man nga race, kung nagkinanglan sang tabang, kinanglan ta mo tabang diya kaniya. This again, kay ngano man kay gusto nato mapakita kung unsa ang Ginoo nga ato ginaalagad, unsa ka may gugmaon
ang Ginoo nga ato nga ginaalagad, kung unsa kadako ang grasya sa Ginoo nga ato na dawat. Good evening, Pastor Paka. Salamat sa inyong pag-uban bisan pa kay nining po diya, no, sa amoa. So, priority of fellow believers. Okay, gamay na lang love as a manifestation of faith. Kanang ato pagtabang mapakita nato kung unsa ang ato kadako ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Tabang sa uban, imo mapakita nga ang Ginoo maayog ang imong pagtuo diya sa Ginoo dako. So our actions of kindness and service, especially to our fellow believers, are a tangible expressions of our faith and love for God and others. Are tangible expressions of our faith and love for God. Kanang ato pagtabang di ay sa uban, maunang mapakita nato, no, makita sa tao kung unsa kadako ato pagtuo sa Dios nga ato nga ginaalagad, and then kung unsa kadako ang atong gugma po diya sa Ginoo. Gisugo ta sa Ginoo sa pagtabang. Actually, it is a command for us sa mga Kristohanon nga maghimo gyud sang mga butang nga makatabang sila sa uban. Ang usa nga gigamit niya is ingon niya not losing heart, na sa verse 9, no, verse 9 ingon niya, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Di ka magkaluya, moabot ang panahon nga moanigig ka. Kanang imo nga pagtabang sa uban, dako na siya mahimo. Nganuman, promise na sa Ginoo, ingon niya moanigig ka na, na siya result, maayo nga result. Number 1 is ingon nato nga madaig ang Ginoo, ang Dios nga imo ginaalagad, madaig sa tao nga imo gitabangan. So the preceding verse, ingon niya na diya sa verse 9, encourages us not to grow weary in doing good, reminding us that in due season we will reap a harvest of good. Moabot ka ng panahon nga maanig ka sang maayo. So ayaw kakapoy diya sa pag tabang nimo sa uban. Sowing and reaping, it is a principle of sowing and reaping is really relevant here, meaning that our actions, whether good or bad, will have consequences. So manang kwa niya, no, will have consequences and we will reap what we sow. Unsa imo gipugas, mao ganay mo ani yon. Nagpugas ka sa mais, mais ginay mo ani yon. Nagtanom ka saging, dili po na siya magbunga o kakao. Saging gyapon nimo ani yon. Naghimo kag maayo, then maayo po ang imong ani yon. Promise na siya sa Ginoo. Mao nang prinsipyo sang sowing and reaping. Gihatag na siya sa Ginoo nga mga principles aron dali natong masabtan kung unsa kaayo ang pagtabang sa uban. So kung nagbuhat kag dautan, di dautan pud ang mahimo dia, mahitabo dia kanimo. We will reap what we sow. Nagbuhat kag dautan, then dautan pud ang moabot dia kanimo. Pero nagbuhat kag maayo, then maayo pud ang moabot dia kanimo. That is why ang challenge karong gabi seeking opportunity to do good dia. Are gamay na lang. Serving as disciples of Christ. Kanang ato pagbuhat sa Ginoo asang maayo, usa na siya ka kuano pag serbisyo nato diya sa kang Kristo Jesus, being a disciples. Mga learner kita sa Ginoo, mga
tinugyanan kita sa Ginoo. So kinahanglan ta magbuhat og daot ay maayo by doing good, especially to those in the household of faith. We are following the example of Jesus, who went around doing good. So nagimo ka maayo, imo ginapakita kung unsa kaayo ang Ginoo. So kabayong ta karong gabi maka painumdom kini diya kanato buhatas ang maayo sa mga katawhan aron nga ang Ginoo maoy madayeg, ang Dios nga ato ginaalagad madayeg sang mga ato na tabangan diya sa Ginoo. Okay, so ang usa dinhi sa verse 6 ato ikwaon na siya usa na lang gud, generosity and sharing. Galatians chapter 6 verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. So generosity and sharing, and this is the last in Galatians chapter 6 verse 6, encourages sharing with those who teach and guide us in faith, fostering the community of mutual care and gratitude. Hope and pray natay mga makuha nga lesson karong gabi in application, do good to all. Sa bisag ginsara tabang diya kaniya kay ang Dios nga imo ginaalagad madayeg gyud sa mga katawhan sa imo mga natabangan. Practical application is help those in need. This is a practical application. Help those in need. Look for opportunities to help those who are struggling or in need, whether it's offering a listening ear, a meal, or practical assistance. So kabayon ta nga na mahimo nato kini tungod nga mao nang sugo sa Ginoo diya kanato. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which art in heaven. Salamat kayo sa inyong padayon nga pag support sa ato nga online gospel devotion. Ako mga co-workers nga mga pastors nga padayon naga suporta nining buhaton. Hope and pray nga madaghan pagita nga magdaghan ang masangyawan sa balaan nga pulong sa Ginoo. Akong mga Facebook friends nga nagapadayon sa pag-support niini kabay gyud unta nga nako mo mga mga blessings makita makuha gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo. So mayong gabi sa tanan, salamat gyud diya kaninyo. Pray tayo sa langit nga Dios, salamat karong gabi sa kayo nimo. Salamat sa mga pulong nimo nga nagapainomdom na po diya kanamo sang angayan namo buhaton being a Christians. Giluwas nimo kami Ginoo aron nga mag-alagad diya kanimo ug mag-alagad sa uban. So salamat niya anak nga pribiliyo nga gihatag nimo. Bless kami mga viewers Ginoo, mga co-pastors nga naga padayon sa pagsangyaw sa iyong balang pulong sa Ginoo. Kabay Ginoo gamita sila as palagyan Ginoo sang imong mensahe Ginoo nga makaabot sa tanang mga katawhan, and our purpose Ginoo nga objectives namo Ginoo nga matabangan namo sila Ginoo, especially sa ilang relasyon ngadto diya kanimo. Mga tao nga wala pa nakadawat diya kanimo nga ilang manluluwas, kabay Ginoo unta itugyan nila ilang kinabuhi diya kanimo
kay wala kami kay balo kung hangtod kano sa ihatag nimo kini diha kanamo. And salamat karong gabi kang Kristo Jesus nga manulungas. Amen. Kay mayo gyud nga gabi Sir Lukasan, salamat sa padayong gyud nimo nga pagtabang pag support sa ato nga online gospel devotion.